Oh Lord, di ko alam paano ko sisimulan. Ano oras na ba? 2:56 na. 2:56 p.m. Yan, sa phone ko, 2:56 p.m. na. Din may pasok pa ako ng 9. Kailangan ako mag-prepare at least mga 7:30 or 8. 7:30 or 8 kasi kakain pa ako. Tapos magbiyahe pa. Magbiyahe pa. Pero di ako makatulog eh. Parang may urge sa akin na may gusto akong i-share. Nahihiya ako. Nahihiya din ako pero alam kong hindi siya tama na kinahihiya ako eh. Pero yun nga, gusto kong i-share. Up until now, parang nahihiya ako. Yung boses ko parang sobrang minimal lang. Ayoko siyang ganong ilakas pero di ko alam kung bakit ganun. Di mo siya dapat igahiya. Dapat nga maging proud ka pa. Dito ako yung kasama yung partner ko. Tutulog siya kaya boses ko medyo mahina. Di ako sanay na ginagawa to. O di ko talaga to ginagawa. So kadalasan mga video ko is puro kalokohan, mga covers ng kanta ganun. Pero yung mga yung ganto mismo na sasabihin ko is hindi siya normal sa akin. Pero I'm struggling with my spiritual journey. Alam mo yan? Ano ako parang babalik kay Lord, mawala, babalik kay Lord, mawala, babalik kay Lord, pabalik sa mundo, kay Lord kay sa mundo, kay Lord sa mundo, ganun. Pabalik-balik ako sa ganung journey ko. So, ngayon nga, may urge sa akin na parang gusto kong i-share, parang di ko alam na siguro may tao na dapat makarinig nito. Hindi ako sigurado pero sa gagawin ko na to sigurado may matatawa sa akin. Kahit di na ako nagpapatawa. Hindi ko sila masisilik. Hindi ko sila masisisi. Kasi nga kung ano man yung iisipin nila. Ganun din ako dati. Ano ba yun? Pagtungkol sa relasyon sa Diyos, madalas isipin natin corny, baduy. Akala mo normal. Pero hindi. Hindi ikaw yan. Hindi na ikaw yan. Kumbaga may dark forces na nag-aano sa'yo na baduy yan. Kasi hindi mo naman talaga isipin na baduy yan eh. Diba? May nag-uudyok sa'yo na mag-isip ng ganyan. Maalala mo nung bata ka pa, sobrang inosente mo. Lahat ng bagay gusto mong malaman. Sobrang curious mo sa lahat ng bagay. Tapos ngayon, namulat ka sa mundo na to. Nakakala mo yung mga ginagawa ng mga tao, normal na lang. Which is hindi. Madami ditong bagay na hindi na normal. Pero, dinonormalize na ng mga tao. Naging part ako, ayoko magpaka-hypocrite. Naging part ako ng ganong klaseng sistema. Pero ngayon, babalik loob ako sa Diyos kasi ang hirap eh. Ang hirap pag ikaw yung in control sa buhay mo. Dami mong iniisip, nakakapagod, nakaka-stress. Kasi nagre-relay ka sa sarili mo.
Di ba? I-relay ka sa sarili mo eh. Ay, meron naman tayong Diyos. Di ba? Siya yung gumawa sa atin. Mas alam niya kung ano yung dapat sa atin, kung ano yung tama para sa atin, kung ano yung nararapat para sa atin. Diba? Siya yung creator. Tayo yung mga creation niya. Basic analogy lang. Pwede natin ikumpara yung sarili natin. So, isang cellphone. Analogy lang to. Halimbawa, bumili ka ng cellphone. Tapos yung cellphone nagkasira. So, di ba merong manual? May manual yun sa... Pag bumili ka ng cellphone, may manual yun, may guide. So, yung madalas nating dinidisregard eh. Hindi natin binabasa yun, manual. Kahit ako, di ko binabasa yung manual eh. So, yung manual, pwede natin i-compare yun sa Bible. Yung Bible, dinidisregard din natin eh. So, para sabihin manual kasi. Yung manual kasi, yun yung... Kung sakaling problema sa cellphone, pwede mo siya i-troubleshoot eh, di ba? May manual doon kung paano yung pwede mong gawin. Mga steps na pwede mong gawin. Nandun yun eh. So, pag di mo talaga kaya, di ba? So, madadali ngayon yung cellphone sa creator, sa manufacturer, kung sino yung gumawa. Di ba? May company na gumawa na doon mo dadalhin yun. Kasi alam nila kung paano siya ayusin. Sila yung gumawa eh. As compare na papagawa mo lang sa mga technician na hindi ganong maalam sa cellphone na yun. Di ba? Gagawin nila yun, tapos babalik ulit yung problema. Pabalik-balik lang yung sira na yun. Kung dadali mo na dadali din, pabalik-balik lang yung sira. Kasi hindi nila alam eh kung paano ayusin eh. Temporary lang yung kaya nilang i-fix doon. As compared dun sa manufacturer na pag ginawa nila, okay na. Kasi mas alam nila kung paano siya gawin. Up until now, marami pa rin taong hindi naniniwala sa Diyos. Napakarami. No wonder sinabi ng Diyos na hindi lahat makakapasok sa langit. Hindi lahat makakasama sa bagong mundo. Nakakalungkot. Pero syempre, ako bilang tao na ginawa ng Diyos, gusto ko rin mapabilang sa bagong mundo. Makasama yung Diyos, diba? Naantay na lang natin yung pagbabalik niya eh. Yung second coming ba? Naantay na lang natin yung pagbabalik niya hanggang sa, ayun, kakasama na tayo ulit sa bagong mundo. Kasi dito sa mundo na to, ako, actually, di na ako maasa na maayos yung mundo na to eh. Kasi nakasulat na yun eh. Sasama ng sasama yung mundo. So, kung ikaw yung tao na nisip mo pa rin na may magbabago pa sa mundo na to. Di, corrupted na to. Umpisa pa lang, di ba? Na sa Genesis pa lang. Nung pa lang na sumuway si Eva at Adan. Di ako maalam sa Bible pero nagbasa ako before. So yun nga, simula pa lang doon na nag-root eh. Yung unang kasalanan na nagawa ng tao. Sumuway sila. So ay napasa na yun hanggang sa generation natin. So curse na talaga yung mundo. Curse na tayong mga tao sa kasalanan. Kaya nga ang Diyos sa sobrang buti ng Diyos, nagawa niyang isakripisyo yung anak niya. Ikaw, kaya mo ba yan? Kung sakaling magulang ka na, kaya mo bang isakripisyo yung anak mo? Hindi, di ba? Mas gugustuhin mo pa nga isakripisyo yung sarili mo eh. Pero ang Diyos ginawa niya yun kasi mahal niya tayong mga tao. Yan ang kabuti ang Diyos. Ay, ikaw na nakikinig sa akin, gusto ko lang sabihin na mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Siyempre bilang magulang, maintindihan natin yung Diyos na ayaw niya tayo mapasama. Gusto niya nasa maayos tayo. Tinutuwid lang tayo ng Diyos sakaling nararamdaman natin ang hirap.
alam natin, mahal tayo ng Diyos eh. Sobrang random nung nasa isip ko, di ako makapag-isip ng maayos. Basta gusto ko lang ito ilabas na ang hirap siya itago sa loob ko eh. Gusto ko siyang share sa inyo. Yung spiritual life ko. Yun nga, balik-balik akong nagkakamali. Kisisi nagkakamali. Kasi hindi mo mararamdaman yung kapayapaan sa sarili mo eh. Kung magre-rely ka lang sa sarili mo, kailangan mo talaga ng Diyos. Siya yung guide eh. Siya yung guide natin eh. Diba? Si Jesus nga, diba? Pinakita niya kung paano mamuhay. Yun yung blueprint natin, yung pattern kung paano tayo dapat mamuhay sa mundo na to. Hanggang dumating yung araw na magbalik siya ulit. Kasi hindi natin alam kung kailan siya babalik. Sabi nga sa nabasa ko, hindi ko kasi kabisado talaga yung mga verses eh, pero nabasa ko sa Bible. Hindi ko alam saan part ng libro yun. Nabasa ko na babalik ang Diyos kung saan hindi natin naasahan. Parang magnanakaw. Diba? Hindi natin malalaman kung kailan siya babalik. Pero may mga signs kung kailan siya babalik. Pero gaya sinabi ko, hindi natin malalaman kung kailan. Kaya ang tanong, ready ka na ba kung sakaling bumalik siya? Meron ka na bang personal relationship sa Diyos? Or wala pa? Kung wala pa, pinagdadasal ko na sana magkaroon ka ng personal relationship sa Diyos. Kasi regalo na yun eh, binigay na pinakamagandang regalo na matatanggap mo na yan sa buhay mo eh. Yung tanggapin na namatay si Jesus Christ para sa'yo, para isalba ka sa kapahamakan, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, na mapayapa sa paraiso, sa bagong mundo. Napakasarap pakinggan nun eh, na pwede mo kasing panghawakan yung salita ng Diyos eh. Diba? Ang Diyos hindi yan sinungaling eh. Tsaka may isang salita. Di tulad natin mga tao. Diyos yan eh. Di siya pwedeng magkamali, di siya pwedeng magsinungaling. So, ang tanong nga, handa ka na ba? Sakaling bumalik siya nang di mo inaasahan. Kung hindi pa, pinagdadasal ko na sana magkaroon ka ng personal na relationship sa Diyos. Ako kahit di mo kilala personally, di tayo magkakilala personally, napanalangin ko na sana magkaroon ka ng personal na connection sa Diyos. Kasi binigyan na nga tayo ng napakagandang regalo. Diba? Buhay na walang hanggan. Na doon, wala nang sakit, wala nang pag-iyak. Wala nang corruption, di ba? Dito sa mundo, ang daming nangyayaring masama eh. Masamang tao, nang hold up, nang rape, pumapatay, nanakaw, mapamaliit man yan na tao, malaki sa gobyerno. Di ba? Sobrang corrupted na ng mundo eh. Kitang-kita mo naman na kung gaano kasama yung mundo eh. Mga normal, mga hindi normal dati, hindi normal na ngayon. Nakikita mo kung gano'n nakasama yung mundo, dumilat ka na. Huwag mo na itanggi yan, kitang-kita mo na yan. Ako bilang ordinaryong Pilipino, nakikita ko yan bilang tao, nakikita natin yan, na sobrang sama na ng mundo talaga. Anong pag-asa dito eh? Huwag mo nang panghawakan to. Though may mga mabubuti pa rin tao, pero huwag mo nang panghawakan tong mundo na to. Lahat naman to mawawala sa atin eh. Temporary lang lahat ng nandito. Kaya ikaw, mas pipili mo ba yung temporal kaysa eternal?
Di ba? Mas pipiliin mo na yung habang buhay. Aanhin mo yung sobrang yaman mo, sobrang sikat mo. Not to brag anyone, pero aanhin mo lahat yun. Yung kasikatan, yung pera. Kumawala lang din balang araw. Isipin mo mabuti yun. Ako masaya yun. Masaya naman talaga. Sino ba hindi gusto ng fame, di ba? Masaya siya eh. Nakakatuwa. Pero, lahat yan mawawala eh. Lahat yan magwawakas. Ginagawa mo ba yan para i-glorify si God? Kalugod-lugod ba sa Diyos yung ginagawa mo? Yun yung mga dapat nating isipin. Kahit naman si Jesus Christ na nabuhay dito, hindi naman naging madali, di ba? Bagas sa kanya nga nabuo yung salitang excruciating pain. Pinakamasakit na nangyari sa history. Yung dinaanas ni Jesus. Isipin mo yun. Sa kanya nabuo yung pinakamasakit na word, excruciating. So, hindi siya namuhay ng komportable. Pinagtawanan siya. Lahat ng masasakit, dinaanas niya. Lahat yung ginawa niya para sa atin. Kasi mahal niya tayo eh. Tayong mga tao yung nagdulot sa kanya nung ganong sakit eh. Tapos ginawa niya yun para sa atin. Diba? Ibang klaseng pagmamahal yun. Ibang klase. Sobrang nakakabilib. Lalo na nung sinabi niyang niya sa Ama na patawarin tayong mga tao dahil di natin alam ang ating mga ginagawa. Ibang klase ng pagmamahal yun. So ayun, sobrang random ng thoughts ko na yan, pero yun yung mga gusto kong ibahagi sa inyo na umabag-abag sa akin eh. May urge sa puso ko na gusto kong i-share yun. Hindi ko alam kung anong ilang oras aabutin yung video na to or ilang minuto, pero wala akong pakialam. Wala na pakialam doon. Hindi na to for engagement na usually ginagawa ko. So for ano na lang to, para i-share sa inyo yung spiritual life na meron ako ngayon. So sa mga nakakilala sa akin, marami nakakilala sa akin na ay maloko yan si Beats, puro kalokohan yan. Totoo naman yun, but on the other side, syempre ito ako nagsistruggle sa spiritual life ko. So kung ikaw nagsistruggle ka rin sa spiritual life mo, okay lang, normal yan. So kailangan lang talaga natin maging konektado sa Diyos. Hindi rin ako recently, hindi na ako gano'n nakapagbasa ng Bible. Huling basa ko ng Bible na yung talaga nagbabasa ako ng tuloy-tuloy. January ata yan, ng 2024 pa ata. January ng 2024. Hindi ko na matandaan eh. Kasi mga ganun. Dun yung point na sobrang down ako talaga. Sinuko ko lahat kay Lord. As in, sinuko ko talaga. Diba? Doon naramdaman ko yung presence ni Lord. Up until dumating yung point na nag-commit ako ng sin. Simula nun, wala na. Nawala na ako. Parang wala eh. Once na nadapa ako nun, parang hirap nang bumangon. Nahiya na ako eh. Ako na nahiya sa Diyos eh. Which is hindi, normal yun, pero hindi, dapat mas lumapit tayo sa Lord eh, kasi nga nagkamali tayo eh. Hindi yung tayo yung atras na
Di na Lord, di kita deserve eh. Mahal tayo ng Diyos eh. So yun nga. Sakali man na madapa ka din, balik ka sa Diyos. Balik ka. Ulitin mo lang, same process din ang ginawa mo. Ako, medyo struggling pa ako. Pero, start with the prayer. Uh, start ka na, sabi mo, mag-confess ka kay Lord. Kasi, ganun naman eh. Kasi, pag yung bigat ng loob mo, pag sa tao mo sinabi yan, depende sa tao kung paano ko nila i-approach. Good thing si Lord, di mo siya maririnig eh. Diba? As compare sa tao, pag nagsabi ka, diba? Sa tao, depende sa tao eh, kung paano siya mag-response. Yung iba, pwede rin magsabi na, ako nga eh. Yung mga ganun tao. Meron din naman na kaya kang intindihan. May empathize kung ano yung nararamdaman mo. Pero sa Diyos, diba, makakapag-confess ka eh. No judgment, diba? Kung husgahan ka man niya, okay lang, Diyos yun eh. Siya yung gumawa sa'yo. Pero, diba nga, good thing na hindi mo siya naririnig sa ngayon. Pero pwede ka mag-confess sa kanya, hindi ka niya i-judge. Ayun, mag-confess ka. Start with a prayer, mag-confess ka kay Lord. Yung mga nagawa mo, kahit ano pa yan, alam naman ni Lord yan eh. Confess mo lahat. Tapos, pagpasalamat mo, ito base lang to sa akin kung paano ako mag-pray. Wala akong specific pattern, pero yun. Pasalamat mo kung ano lahat nagawa niya para sa'yo. Ang daming nagagawa ni Lord na natin eh. Babaliwala. Natitaken for granted na lang natin. Ang dami. Gigising ka pa lang sa umaga, sobrang blessing na yan eh. Kasi, everyday na gumigising ka, may chance ka pa na nagbalik loob sa kanya. Everyday magigising ka, meron kang chance na makapaghikayat din ng iba na kumilala sa Diyos. Kasi papalapit na nararamdaman niya yan. Palapit eh. So yun yung pinaka-isang dapat natin pagpasalamat. Yung bawat araw na nagigising tayo. Kasi ibig sabihin nun, binibigyan ka pa ng chance ni Lord eh, na anak, lapit ka sa akin. Ito yung regalo ko sa'yo. Tanggapin mo. Diba? Tatanggapin mo na lang. Ganun tatanggi. Though binigyan tayo ng free will ni Lord eh. Pero, di ba? Gugustuhin mo bang pupunta sa other side? Other side ng heaven, impyerno, di ba? Walang may gusto sa atin nun eh. Gusto natin lahat sa heaven. Gusto natin lahat mapayapa. Yun naman gusto natin lahat eh. Kaya kahit struggle ka, pilitin natin na mas mapalapit kay Lord. Hindi tayo kayang baguhin ng kapwa natin tao eh. Pero ang Diyos kaya niya. Kaya niya tayong bigyan ng bagong isip, bagong puso. Naranasan ko yan, pero yun nga, nag-commit ako ng sin, kaya medyo struggling pa ako ngayon. So, hoping na sana pag-pray niyo ako sa spiritual journey ko na to. Kasi gusto ko maging konektado sa Diyos hanggang sa huling hininga ko dito sa mundo. So yun, pray ka lang. Pray ka, confess ka kay Lord, pasalamat ka, humingi ka ng tawad. Ayun, yun yung ginagawa ko. Ang dami nating dapat pagpasalamat. Kasi itong mundo na to, sa Kanya to eh. Sa Kanya to lahat. Wala tayong pagmamayari dito. Lahat nabubulok, nawawala. Ultimo ikaw. Diba? Darating yung point na yun. So, ako ang hiling ko lang sa Diyos na gawin niya akong humble eh. I-humble daw niya na ako. Alisin niya yung pride na meron ako.
Yan yung mga nagpapahirap sa atin eh. Pride, lust, dami. Bilang mga makasalanan ng tao, ang dami. Kaya gusto ko, i-humble down ako ni Lord eh. Napanalangin ko talaga yan, i-humble down mo ako Lord. Kung anong dapat mangyari, mangyari. Dinadasal ko na din ako kung ano yung kalooban mo. Yun yung mangyari, huwag yung akin. Huwag yung akin. Alam ko, syempre, ikaw yung gumawa sa akin eh. Ikaw mas may alam kung anong mas makakabuti sa akin. Kung anong mas maganda para sa akin. Ikaw nakakaalam ng Lord eh. Hindi ako. So, yun, pinapanalangin ko din yun na sana, Lord, ikaw po yung masunod sa buhay ko na to. Wag po ako. Kung ano po yung kagustuhan niya, yun po sana yung masunod. Wag po yung sa akin. So, yun. Siya yun sa mga pinapanalangin ko. So, yun. Kung nagsistruggle ka din, okay lang yan. Nandiyan lang ang Diyos para sa'yo. Kapit ka lang, kapatid. Dasal ka lang. Basa ka ng Bible. Simba ka. Ako hindi pa ako nagsisimba eh. Pero mas gusto ko kasing magbasa ng Bible as compare sa magsimba. Pero kailangan kasi ng community din, di ba? Pero darating din yung point na magsisimba din ako. Actually, naya din ako ng misis ko eh, magsimba. Isa pa to sa struggle ko ngayon kasi nagkaanak kami, hindi pa kami kasal. Diba? So di ko alam kung paano siya i-fix. May anak na kami. Pero hindi pa kami kasal. So, di ko alam kung paano siya i-fix eh. Hingi pa rin ako ng guidance kay Lord. Ayun. Ayun, ako nagsastruggle ka sa spiritual journey mo, or kung ikaw hindi mo kilala yung Diyos, siya yung taong gumawa ng lahat ng mundo. Kung ano yung kinatatayuan mo, siya may-ari niyan. Lahat ng nandito sa mundo, siya may-ari niyan. So anytime pwede niya yung bawiin. So kailangan still be grateful kung ano mang meron ka ngayon, kung nasan ka ngayon. Hindi ito yung buhay na gusto para sa atin ni Lord. Merong kabilang buhay na doon maayos. Habang buhay na yun, solved na yung problema natin doon. Wala na tayong iisipin. Wala nang pangamba. Wala nang pasakit. Wala nang korupsyon. Wala na. Mas magandang panghawakan yun kaysa yung mga dito. Temporary lang. Babago sila, babalik sa dati. Mas masarap pang hawakan yung salita ng Diyos eh. Yung kabilang mundo, yung bagong mundo na meron na nilaan ng Diyos para sa atin. So yun, gusto ko yun na lang din panghawakan natin lahat. Ako personally, yun yung gusto kong panghawakan. So yun, ayun lang naman. Marami pa akong gustong i-share siguro, pero hindi ko alam eh. At least na-share ko na. Sarap din sa paramdam na na-share ko yan. Kung nanonood ka pa rin sa akin hanggang ngayon sa video na to, despite the fact na hindi ako marunong mag-narrate kasi sobrang random thoughts lang to na gustong iba to dyan sa camera. Pinapanalangin ko na sana i-accept mo si Lord as your Lord and Savior. Accept mo si Jesus Christ na namatay siya para sa'yo. Para maligtas ka sa kapamakan. Para mapabilang ka din sa bagong mundo. New heavens and new earth. Parating na yan. Sa lahat ng gusto kong abangan, dyan ako na-excite. So yun lang, hanggang dito na lang yung video na to. Maraming salamat sa mga nanood. At kung kaya nyo i-share, share nyo yung video. Ayun lang. God bless sa ating lahat. And mahal tayong lahat ng Panginoon. Kita tayo sa bagong mundo. Peace.